nagpaparinig na piniratang CD. Pati sa isang gimikan sa Ortigas, meron din mga pirated DVD. Para sa unang balita, Maria Bulaklakaw Center reporting. Humingi na po ng tulong ang kampo ni Senador Lito Lapid sa Department of Foreign Affairs kaugnay sa pagkakaaresto ng kanyang misis na si Marisa sa Las Vegas sa Amerika. Dinaki po si Mrs. Lapid sa Las Vegas kaugnay sa pagdadala niya ng $50,000. Narito ang report ni Emil Sumangil. Nakipag-ugnayan na raw sa Department of Foreign Affairs ang Chief of Staff ni Senador Lito Lapid na si Attorney Filmer Abrahano. Ayon kay DFA spokesperson Raul Hernandez, humingi ng tulong sa DFA ang kampo ni Lapid makaraang madakip ang may bahay ng senador na si Marisa sa Amerika. Hindi binigay ng DFA ang kumpletong impormasyon hinggil sa pagkakaaresto sa may bahay ng senador habang kinukumpleto pa raw nila ang detalye ng kaso. Gayunman, pinakilos na raw ng DFA ang mga opisyal nito sa Estados Unidos para ayudahan si Marisa Lapid. So sa ngayon, ang ginagawa po namin is to get more information about the case para malaman namin kung paano matutulungan ng DFA yung may bahay ni Senator Lapid. Dinakip ng mga ahente ng United States Immigration and Customs Enforcement ang asawa ni Senator Lapid sa Las Vegas. Kaugnay daw ito sa pagdala niya ng $50,000 sa Amerika nitong Nobyembre. Sa ilalim ng batas sa Amerika, sino mang papasok sa Amerika na may dalang higit sa $10,000 ay kailangan magdeklara sa Customs Authority at patunayang kanila nga ang pera. Ayon kay Senator Lapid, ganoong kalaki ang dalang pera ng kanyang asawa dahil magpapagamot daw siya sa Las Vegas. Dahil may sakit siya sa puso at kaka-opera din daw sa leeg. Pansamantalang nakalaya ngayon si Marisa makaraang magpiyansa pero mananatili pa rin ito sa Las Vegas hanggat hindi pa lumalabas ang resolusyon ng korte doon. Yun nga, nagkaroon ng konting problema. Pero okay na, at nakalabas na. Yun nga, may abogado na ron. Medyo nalulungkot kami, hindi naman namin naasahan yung ganon. Kasi nga magpapagamot siya eh. Para sa unang balita, Emil Sumangil, reporting. Para po sa mga kapuso nating gustong magbawas ng timbang, meron na pong ilang makabagong paraan ng pagpapapayat na di na kailangang sumailalim sa operasyon. Alamin sa report na ito. Ordinaryong cycling shorts baka nyo. Look again, ito na raw kasi ang susi sa pinapangarap ng ilang sexy body, ang hot pants. Literal na hot nga dahil pagpapawisan ka raw ng todo habang gamit ito. Ang pawis na nakukuha sa 60-minute workout, mailalabas daw sa loob lang in 20 minutes. It will make you feel very hot while exercising. It will make you sweat a lot, which is not a bad thing because when you sweat, you're actually flushing out the toxins from your body. Nawawala yung water, napapawis ka, so nawawala yung tubig, mas yung swelling at saka yung unevenness ng skin na-disappear din. Makapal daw kasi ang telang ito, kaya ang init, imbis na ma-release, na-absorb ng katawan. Pero dahil sa lambot at gaan ng tela nito, pwedeng-pwede rin itong gamitin habang nasa opisina o bahay. So since it's similar to a regular pair of cycling shorts, you can easily wear it underneath a long flowy skirt like this and hindi siya halata. So you are secretly exercising and losing weight. Pero kung gusto niyo naman ng instant pampapayat, ba't di subukan itong Maximus Tri-Lipo treatment? Lipo ang tawag pero walang surgery. Sa halip, gagamitan lang ng init na aabot sa 40 degrees Celsius para tunawin ang mga taba ng katawan. It's a combination of radio frequency and deep muscle stimulation. So ang ginagawa nito, the heat shrinks the fat and then increases the circulation in that area, so nag-increase blood flow. Walang aray pero meron pa ring bagyang side effect. Usually, it's just erythema or what we call redness and heat. So it will last only mga 2 hours. Si Mommy Ana, gusto raw ma-achieve ang kanyang summer beach body. Kaya heto't susubukan niya ang Tri-Lipo treatment. Magsa-summer na, so beach ready. Yan, with the family. Matapos lang ng ilang minuto, may bahagyang resulta na raw. Ang kanang hita na hindi pa sumasailalim sa treatment, 18 inches pa. Pero ang kaliwa na dumaan na sa Tri-Lipo, 17.25 inches na lang. Nakikita naman after i-measure na meron talagang difference yung ginawang area dun sa hindi ginawa pa. Pero sa huli, anumang pampapayat ang subukan ninyo, wala pa ring dadaig sa disiplina sa pagkain at sa pinaghirapang pag-eehersisyo.
Para sa unang balita, Maria Bulaklakaw Center reporting. Intramuros sa Maynila, ginamit sa shooting ng The Bourne Legacy bilang isang syudad sa South America. Ang ilang Pinoy cast naman, nagkwento ukol sa kanilang karanasan sa shooting. Narito po ang report ni Julius Segovia. Kung lumang Maynila lang naman, mababakas pa yan sa Intramuros ang tinaguriang Walled City. Di nga ba't ang mga dinarayo, ang mga bahay, gusali at simbahan nito na lumang-lumang estilo? Pero sa tulong ng magic ng Hollywood, ang lugar na ito sa Maynila, ginamit sa The Bourne Legacy bilang isang syudad sa South America. Hindi naman mahirap, lalo't maraming pagkakatulad ang kulturang minana natin sa Kastila sa kulturang Latino. At konting dagdag props pa tulad ng 6x6 trucks na punong-puno ng putik at mga nakapwestong sundalo. Bumagay na ito sa isang flashback scene na kuha sa isang bansang sinira ng giyera. Kwento sa akin ni Jun Huban, ang Philippine producer ng Hollywood film. Umeksena ngayon sa Intramuros ang bidang si Jeremy Renner at ang kontrabidang si Edward Norton. Nasa location din muli ang kadouble ni Rachel Weisz na si Valerie Bondoc. Nagkwento naman ang karanasan niya si Lou Veloso na gumanap na mangingisda sa eksenang kinunan sa Navotas Fishport. Tinulungan daw niya at ng dalawang kunwari anak niya ang karakter ni Rachel Weisz. Yung nag-crash yung motorbike na sinasakyan nila, and then yung lead actress naghahanap ng makakatulong sa kanila, makaka-help, and then kami nga ng dalawang anak ko ang nakakita sa kanila. Di raw gaya sa mga produksyon sa Pilipinas. Nag-audition sila tulad din ng mga bida. Alam mo naman yung mga kasama namin sa mga theater, kwento-kwentuhan lang, uy, audition tayo. Hindi naman namin alam na ganito pala kalaki itong production na ito, di ba? And mahirap kasi trim sila ng trim. Una, dami namin eh. Tapos callback, trim, callback, trim, callback, trim. Extra rin sa pelikula ang aktor na si John Arcilla. Kwento niya, wala raw star complex ang mga bida ng The Bourne Legacy. Bukod pa sa sincero at interesado sa Pilipinas, lalo sa mga mahihirap. Well, actually, ang concerns niya yung mga squatters area dun sa gilid. Sabi niya, are they the poorest in the Philippines? So, sabi niya, oo, talagang. At sabi ko, yes, sabi niya, are there many poor people in the Philippines aside from these people here? Sabi niya, hindi na ako nagsinungaling. Sabi ko, there are a lot. And sabi niya, are they the poorest? Sabi ko, actually, we have a lot more, sabi ko, under the bridges. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Samantala, ipagpapatuloy ang shoot ng The Bourne Legacy sa Zamora Street ng Pasay ngayong araw. Nakahanda na po ang mga tauhan ng production, security, pati na rin ang traffic management para rito. May live report si Victoria Tulad. Luwan puspusan na ang paghahanda sa Zamora Street dito sa Pasay para sa shoot ng pelikulang The Bourne Legacy na magsisimula dito ngayong araw. Ang Zamora Street sa Pasay ang isa sa mga lokasyon na napili para gawin ang ilang eksena ng Hollywood film na The Bourne Legacy. Dito raw nakatakdang kunan ng ilang eksena ng habulan. Pero para sa araw na ito, mga walking scenes lang daw ng mga artista ang gaya ni Rachel Weisz at Jeremy Renner ang kukunan sa kalsada ng Zamora, Tramo at Vergel. Kaninang madaling araw, nagdatingan na ang mga truck na lulan ang mga kagamitan ng film production. Ginamit naman ang bus terminal na ito sa Taft bilang pansamantalang reception ng cast at crew ng pelikula. Samantala, simula pa kagabi, nakahanda na raw ang mga barangay tanod at traffic enforcers na ito ng lungsod ng Pasay. May 30 raw sa kanilang ipakakalat sa lugar para tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan, lalo na't maaantala ang daloy ng trapiko simula ngayong umaga. Posible raw kasing isara ang isang lane ng EDSA. Kaugnay nito, naglatag ng alternatibong ruta ang MMDA. Kung pupunta ng Maynila, Pasay o Parañaque, maaaring kumanan sa Tramo, kaliwa sa Celeridad at kanan sa Zamora patungo sa iyong patutunguhan. Pwede rin naman kumanan sa Taft Avenue, kanan sa Protasio Street at kaliwa sa Zamora patungo sa iyong destinasyon. Mensahe naman ng otoridad sa mga maaabalang motorista. Iusap ko lang naman sa mga motorista, ilang araw lang naman ito at gagawin namin ang lahat ng aming magagawa para mapaluwag din ang trapiko, ang daloy ng trapiko rin sa Pasay. Luwan, sa ngayon ay hindi pa natin tiyak kung hanggang anong oras ang shoot ngayong araw at kung ilang araw mananatili ang cast dito sa Pasay. At yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Luan. Maraming salamat, Victoria Tulad.
Pagbuho ng 3 gusali sa Brazil, nakuna ng CCTV.